pang ilang araw na nawawala sa balita, wala na sa paningin ng madla itong presidente na bangag na sinasabi nila na nagtatrabaho. Pero upon checking dito sa kanyang page, Sunday na post niya, weekly recap ito, January 19 to 21. So yung last na active niya is 6 days ago. Meron pa nga nagsasabi na yung sinasabing interview with Auntie Claire ay AI daw. But of course sa panahon ngayon hindi natin mawari ngayon ang totoo sa hindi, kasi naglipanan na yung mga AI na video. So medyo kaduda-duda na rin kung totoo ngang naging okay na or nag-recover itong si Marcos Jr. dahil wala hanggang ngayon di natin makita. Hanggang ngayon at kung 21 nangyari yung na-hospital siya, tapos sinasabi na discharge, bumalik na Malacanang, nagpa-interview kuno kay Auntie Claire ng January 22. So 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pang 6 days na ngayon. Kung hindi totoo yung video na yun, pang 7 days na ngayon. So 1 week na ang nakararaan. So tatanungin po natin, nasaan na yung Pangulo? Siya pa rin ba ang namumuno sa bansa natin o hindi? Kasi kaduda-duda na bago yung pangyayaring ito, halos araw-araw po siyang nagke-credit grab. Ibig sabihin nun, pumupunta siya sa mga lugar-lugar na yung achievements ni Tatay Digong para magpasikat at angkinin. Ibig sabihin niyan ay araw-araw po siyang nakikita, araw-araw po siyang may engagement kuno. Pero nakapagtataka ngayon, 7 days, 6 days, 7 days, wala pa rin, hindi pa rin siya nakikita. Ang nakakatawa nito, itong mga dilawan, makabayan black, na nung panahon ni Tatay Digong, 1 day pa lang na hindi nakikita si Tatay Digong, tanong agad sila nasaan ng Pangulo. Pero dito kay Marcos Jr., nakapagtataka at nakakatawa na ilang araw na, 1 week na, hindi pa rin sila nagtatanong. So yun po, medyo itanong natin kasi under Article 7 Section 12 ay kailangan po malaman ng taong bayan ang kalalagayan ng health ng mismong Pangulo. Karapatan po natin yun dahil hindi po natin alam, baka pala iba na ang namumuno ng ating bansa. Ito po ay nangyari na nung panahon ng kanyang tatay, kung saan ikinubli nila sa publiko na meron na palang karamdaman nangyayari, hindi magandang karamdaman yung kanilang tatay noong araw, itinago sa publiko. At ang namumuno during that time ay yung asawa, si former First Lady Imelda Marcos at daw itong si Fabian Ver. So history repeats itself kung ating babalikan, talaga parehas na parehas. At in line with that, yung declaration nitong si Congressman Leandro Leviste na kung saan meron tayong de facto martial law. Yun nga ang sinasabi. Parehas na parehas ang nangyari nung panahon ng kanyang tatay sa nangyayari ngayon. Ang ipinagkaiba, yung kanyang tatay, lantarang dineklara na martial law. Etong anak, dahil natuto sa mga pangyayari sa kanyang tatay, of course, natuto yan hindi niya i-declare na martial law. Pero, nangyayari na ang martial law. Ang depensa nila ay, wala naman mga vloggers, ang daming mga vloggers na very kritiko or very critic sa gobyerno,
pero wala namang na pinapatay. Sabi, wala nga. Wala nga. Pero speaking of walang napatay or namatay, di ba nga doon sa KOJC pa nga lang, di ba? Merong namatay dahil sa kagagawan nila. Yung nangyari sa KOJC, that's martial law already. Yung ginawa nila kay Tatay Digong, that's martial law already. Bakit kamo? Hindi nila sinunod yung batas, yung constitution, and even yung Rome Statute na dapat, 'di ba, i-dinggin muna sa competent court. Pero anong ginawa nila? Ginawa nilang competent court yung Villamor Air Base. Hindi naman court 'yon. So doon pa lang. O ano nangyayari? Yung mismong congressman na ibinoto po yan ng congressman. So martial law na yan. Bakit? Kasi paano ba naman sumayaw-sayaw lang ng budos yung tao, tinanggal? Well, literally, kidding aside, pero ano yung reason, pinaka main reason, di ba? Hindi pa prove na siya yung pumatay doon sa gobernador, tinanggal na. Kumbaga ganun ang nangyari. You could imagine even meron walang extradition treaty ang Timor-Leste at saka Pilipinas. Paano nila nagawa at nangyari na napauwi ng Pilipinas yung tao? Yung mga vloggers, yung mga nagsasalita, nako-contempt. Nakita nyo naman sa mga hearings ng Quadcom na yan, yung mga nagsasalita ng totoo, may ebidensya, may sinasabi, hindi nila ina-acknowledge na witness. Nakita ninyo, ombudsman, DILG, halos sa kanila na yan lahat. So, talaga nga naman tama yung sinabi ni Libiste na meron talagang silent martial law nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, kung titignan natin yung mga pangyayari sa kaliwat kanan, talaga nga naman na hindi talaga yung mga tao talaga nagsawa na kasi nakita nyo naman, meron nagsabing vlogger, si attorney Mike ata yun, no? Sabi niya nung may namatay na congressman, marami ang tuwang-tuwa. Nung may na ospital na presidente, marami ang nagkomento na sana hindi na siya makarecover. So, hindi ba kayo nakakahalata? Ayon sa kanya, which is very true. Hindi ba kayo nakakahalata na ayaw na namin sa inyo? Plain and simple, ayaw na namin. Umalis na kayo, bumaba na kayo, at mag-concede na kayo kasi sigaw ng taong bayan. Sabi nila, ang depensa nila, siya lang daw ang Pangulo, Presidente, bukod tangi na nagsabi na or nag-expose about dito sa corruption, dito sa flood control, na nagsabi na mahiya naman kayo. Totoo yun, siya yung nagsabi na mahiya naman kayo, pero nakita naman ninyo hanggang salita. Dumating na yung December kasi July yun so na niya yung sinabi. Dumating na yung dumating yung October, November, sabi niya, bago magpasko, meron tayong mga makukulong, sabi niya ganun. Ang sabi natin, gusto natin yung big fish, pero ang nakulong, isa pa lang, at saka yung mga, bukod sa kay Bong Revilla, hindi naman siya may tuturing na big fish. Kasi kung si Bong Revilla, marami dyan sa mga congressman, contractors na pinangalanan ni Senator Pinky Lacson, 67 contractors, biglang nawala yung mga yon. So kung ikukulong nyo si Bong Revilla, ikulong niya rin ninyo yung 67 contractors na yan. Plain and simple. Kasi ang gusto namin, walang iba kundi yung Pangulo. Lahat naman siguro tayo nag-agree na yung Pangulo talaga ang mastermind dito. Lumabas nga yung sinasabing bagman, di ba? Yung bagman niya mismo ay involved. Pero ang ginagawa nila, si Zaldico ang kanilang dinidiin na dati naman nilang kasama.
So ngayon kailangan nila nung mga scapegoat, kailangan nila ng mga sacrificial lamb para hindi madiin itong si Romualdez at saka itong si Marcos Jr. So kitang-kita na po natin talaga ang pinaggagawa ng administrasyong ito sa panahon ngayon. Madako naman tayo dito sa resolution na sinasabi or ginawa ng mga senador. Currently meron tayong 15 na senators na pumirma doon sa pagkondina sa China. Ayan. So the following, tingnan natin. Of course, yung Senate President, alam na natin, Ping Lacson, Mig Zubiri, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, pati ba naman si Loren Ligarda. Yung anak mo nakikipaglaban sa katiwalian, ikaw na nanay, hindi ko mawari, no? JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Bam Aquino, Lito Lapid, Camille Villar at Mark Villar, yung magkapatid na ako'y naniniwala itong magkapatid na ito is for survival, no? Kasi alam naman nila ang totoong nangyayari. Pero itong magkapatid na Villar na ito is only for the survival, no? So ito nga, ayan, yung taliwas naman sa mga hindi pumirma, ang hindi pumirma naman ay siyempre sila yung magkapatid naman na Cayetano, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, of course si Bato de la Rosa, Chis Escudero, Bongo, Marcoleta, Amy Marcos, Ruben Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Alam nyo kasi may bago tayong ambassador to China, to the Philippines, ambassador ng China to the Philippines. So itong bago kasi na to, unlike doon sa previous na ambassador, mas tahimik kasi yung previous. Itong bagong ambassador na ito, palaban, no? So bawat sinasabi nila Tariela, Auntie Claire o kung sino pa man dyan, mga senador o sumasagot itong bagong ambassador, which is ako, for me is good din na sumasagot kasi dati kasi yung dating ambassador hindi talaga yun baga parang hinahayaan lang. So ngayon dahil itong bagong ambassador sumasagot, nararattle na rin, nababahala na rin itong sa Philippine side natin. Ang akin lamang kung babalikan natin yung ginawa ni Tariela, wherein gumawa siya ng cartoon nung president ng China. Syempre yung China naman, to be fair naman sa kanila, syempre mapipikon sila. Ganun, the same thing na pag ginawa din sa presidente ng Pilipinas yan, talagang mapipikon din yung taong bayan. Pero ako, pag ginawa kay Marcos Jr., hindi ako mapipikon. Matutuwa pa ako. Kasi nga, inutil diba? Bangag, addict, hindi nagtatrabaho, credit grabber, walang ginawa kundi supilin, pigilin ang karapatan natin na magsalita. So kung gagawin man yan kay Marcos Jr., abay, matutuwa pa ako. Pero pag ginawa yan sa kagaya ni Duterte, talagang magagalit ako kasi ginagawa na ngayon yung lahat, diba? Napigilan yung insurgencies natin, napigilan yung Marawi siege, tinulungan tayong umangat. Kumbaga, yan, mga infrastructures, tapos gagawin pa. But I doubt na mangyayari yan sa panahon ni Duterte. Kasi sa panahon ni Duterte, talagang kaibigan ang turing niya sa China at saka sa Russia. Dahil talaga naman for the longest time ang ginawa ng Amerikano sa atin or ng West sa atin is to exploit, kung ano mang meron tayo, abusuhin tayo. So anyway, ang hindi kasi magandang epekto
dito sa ginagawan sa yung pagkondena nila sa China. Siyempre nauna yung Pilipinas di ba? Nauna silang gumawa ng karton na ganun. So dumipensa ang China. Sabi kasi mananakop daw yung China, kinukuha yung atin. Meron ba tayong history kung saan kinuha nga talaga ng China ang lupa natin or teritoryo natin? For all I know and remember, ang sumakop naman sa atin yung mga Kastila, Hapon, at yan, Amerikano. Yun lang naman, wala akong history na ang China sumakop sa atin. Ang China naging mula nung na-establish ang Pilipinas, sila po ay nasa atin as trading partners, barter system, mga ganun. Kasi kapitbahay natin, kumbaga in terms of kalakal, no, pakikipagkalakal, yun yung ambag nila sa atin. Pero yung sinasabi na parang sila pa yung mananakop ngayon, I don't even see any evidence na sinakop tayo. In fact, yung Taiwan is historically part yan po ng China. We won't go deeper into that kasi hindi naman tayo talaga bihasa or wala naman talaga tayong alam sa kung ano yung history talaga ng China at ng Taiwan. But in general, Taiwan is a part of China. Nagkaroon lang sila ng separation because they had wars, kumbaga. So ngayon, sinasabi nila na sinasakop ng China ang Taiwan. Anong petsa na ngayon? In-invade ba ng China ang Taiwan kagaya ng ginawa ng Russia doon sa Ukraine? Hindi naman, 'di ba? So, kung titignan natin, aakusahan natin na ang China mananakop, mang-aangkin ng sa kanila na ngayong Taiwan. Pero until now, up to this point in time, may independensya pa rin ang Taiwan. 'Di ba? So parang very illogical na sasabihin na nananakop ng aangkin. Wala nga di ba? Tignan nyo nga naman yung isla dyan, yung mga island at mga rocks dyan sa South China Sea. Mas marami pa nga ang teritoryo na nakuha ng Vietnam. May mga airstrips pa nga ang Vietnam dyan. May mga nakatira na nga silang mga military dyan. Ang dami, I think total 21 ang bantay sarado ng Vietnam dyan sa South China Sea. Mas marami pa nga silang hawak kaysa sa China mismo, di ba? So saan doon yun nangaangkin ng teritoryo? Ito nga yung nakakatawa, no? Sabi nila, ang China pumapasok doon sa EEZ natin, exclusive economic zone natin. Pumapasok sa EEZ natin. Nangyari yung barko na lumubog o na-capsize ng mga tripulanting mga Pilipinong kababayan natin. 21 sila po doon. Na-capsize yung barko. Sabi nila, within the EEZ ng Pilipinas yon. So ang tanong ko, kung within the EEZ ng Pilipinas, nasaan ang Philippine Coast Guard natin? At ang nakakatawa, bakit ang China Coast Guard pa ang sumagip sa kanila? You could imagine 17 people, 17 souls ang naisalba, nabigyan ng pangalawang buhay dahil sa pagsalba sa kanila ng Chinese Coast Guard. Ang tanong, within the EEZ ng Pilipinas, nasaan ang Philippine Coast Guard? Lumalabas na inutil po sila. Dito po nga natin makikita na wala talagang kautang-utang na loob ang Pilipinas or Pilipino. Not in general, itong administrasyon lang ito kasi meron silang personal na Kasi kung tayong lahat ng mga Pilipino, we can agree to that na malaking bagay talaga itong ginawa ng China Coast Guard, Chinese counterpart, na pagsalba sa mga kababayan nating Pilipino, and we will be forever be grateful for their help.
Pero anong katatapos lang nilang tumulong, kung ano-anong kundi na, 'di ba? You cannot even eat your pride not to thank the China for doing this humanitarian saving act, heroistic act, heroic act. Tapos sasabihin pa nila ngayon lang kababasa ko yung balita na wag daw nating i-overemphasize, 'di ba? Kasi daw any maritime, any ship, anybody who's in the sea na mayroong ganitong mga distress report ay kailangang tulungan. Kahit na, yun ang nakakatawa eh. Asan yung Philippine Coast Guard natin? May distress report yung tripulante natin, pero wala yung Philippine Coast Guard. Wala silang silbi, inutil po sila. So, kanino tayo magpasalamat? Kanino po tayo mag-overemphasize ng kasi buhay yung pinag-usapan dito. Nakita ninyo yung emotions at feelings ng mga kababayan nating Pilipino na survivors. Hindi mo sila masisi kung hanggang kamatayan ay grateful sila, bukang bibig nila ang China. Hindi mo sila masisisi. Bakit? Sa panahon na kailangan natin ang sarili nating Coast Guard, wala po sila. So hindi po natin pwedeng diktahan na wag natin i-overemphasize kasi ganito ganyan. Napakabobo naman ninyo, no? Heartless naman ninyo para sabihin na, oy, wag ganito, wag ganyan. Sa kanila na yun. Nasa amin na yun kasi nakikita namin ang tulong. Regardless kung sino man yan ang tumulong. Pero yun nga ironically, ang tumulong pa sa atin ay yung hindi pa natin kababayan, yung tinuturing pang bully at kalaban. Sabi nila, hindi nag-water cannon yung mga yan Oy, bakit? Nag-water cannon, nagkaroon ng tension. Oy, bakit? Hindi din nyo ibuhos ang pera diyan sa pagbili ng mga kagamitan natin kagayang ginawa ng Vietnam, ng Indonesia, ng Thailand, ng Singapore. Anong ginawa ninyo? Saan nyo binuhos? Sa bulsa ninyo. In fact, nakakatawa, yung para sa PhilHealth sana natin, ibinuhos ninyo sa program funds para mailagay nyo kuno sa flood control para maibulsa ninyo. So ngayon, instead na meron tayong capabilities para labanan yung sinasabi ninyong bully na China, wala. Hanggang nga lang tayo. Sasabihin ni Tariela, hindi kami gagamit ng water cannon kasi may tamang paggamitan po iyon para pang-save sa buhay ng ating mga kababayan. Pang-save sa buhay ng kababayan natin, nasaan kayo? Bakit China ang tumulong sa mga kababayan natin? So diyan po natin makikita talaga itong mga kalokohan ng bansa natin. To the point na meron pang resolution itong mga 15 senators na hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga kapwa Pilipino natin, lalong-lalo na yung mga OFWs. Kami nga dito sa Hong Kong, humigit kumulang 200,000 po kami dito. Nangangamba po kami na baka kami po ay mawalan ng trabaho. Sa China, merong humigit kumulang 12,000 na mga manggagawa doon. Sa Macau naman ay merong 30,000. So, yung sinasabi nyong resolution na yan, paano pag binoykot tayo? Kasi ang gusto pa ni Tulfo, layas daw yung embassy natin embassy nila or ambassador nila. Layas daw sa Pilipinas kung ayaw daw yung demokrasya. Ngayon, ang pwedeng maging epekto niyan, paano kapag tinanggal nga nila yung embassy nila sa Pilipinas, mawawalan na tayo ng control sa mga engagements natin, especially sa mga OFWs natin. Mawawalan na tayo ng access kung paano natin mapaganda o matulungan ang lagay ng ating mga kababayan.
Pangalawa, mawawalan din tayo no ng connection dito sa trading, import and export trading system natin, Pilipinas at ng China. So hindi lang 'yon. Siyempre, yung ating mga investments, yung ating mga tourism, lahat po 'yan apektado po 'yan. Pag once 'yan ay napikon ng China, tinanggal yung bilateral agreement or system natin na it has been going on for the longest time dahil sa mga pinagsasabi ng mga hunghang na mga bobo na sarili lang nilang interest ang iniisip nila. They think that they are defending our sovereignty, our being Filipino, pero hindi nila iniisip na bawat bansa kailangan po natin yung mga ganitong bilateral talks, agreements. Meron man tayong tension, kailangan pa rin natin yung pakikipag-usap, yung kailangan pa rin natin yung approach natin na in a way na hindi yung ganito na mauuwi tayo sa parang wala ba tayo, kapitbahay natin to eh. Yung bang magiging epekto nito sa kababayan natin, sa ekonomiya natin, hindi iniisip ng ating mga kagalang-galang na mga senador na akala mo kung sino sila, nalagay lang sila sa pwesto, nakakalimot na sila sa ating kalalagayan. Like for example, paano pag ang gagawin nga ng China ay kukuha na lang sila ng kanilang trabahador, no? Sa Indonesia, for example, dito sa Hong Kong, 200,000 ng mga Pilipino dito eh. Paano pag i-divert na lang nila at kukuha na lang sila ng manpower from Indonesia? Kasi dito, about 300,000 yung mga foreign working na mga, like for example, domestic helpers, no? Ngayon, almost half of that ay galing sa Indonesia. So paano pag yung sinasabi nyo layas na yan at pinalayas na din yung mga Pilipino dito, paano naman kami? Magkakaroon ba kami ng trabaho dyan sa Pilipinas kapag kami po ay pinagpapauwi na or ayaw nang tumanggap ng mga Pilipino na workers dito? Hindi lang dito, sa China, sa Macau. Yan po yung hindi nila iniisip na hindi maganda. Akala nila ito para sa bayan ito, layas, ganito. Sabi nila pag hindi, if you do not like, if you do not like how democracy works in our country, layas, ng ganun. Yung freedom na yan, parang lumalabas na para lang naman yan sa inyo sa mga mayayaman, para sa inyo na mga politiko, para sa inyo na may pera. Pero kami na mahihirap, wala naman talaga kaming freedom. Kung ano yung gusto namin, wala. Kasi pag magsalita kami, sinusupil ninyo, kinukulong ninyo. Pero pag kayo, okay lang. Pag kami magsalita, sasabihin yes, my freedom of speech, pero it's not absolute. Pero pag kinundi na naman kayo, sasabihin ninyo, if you do not like our how democracy works in our country, layas. Diba nakikita niyo yung double standard stereotype ng pinagsasabi ng mga ito? Yun ang hindi nila iniisip Ngayon may resolution kayo, na resolution na kukundinahin ang ng China. Nakita nyo naman, yung bagong ambasador pumunta ng Davao, pumunta ng Cebu. Cebu. Kanila pong nire-recognize yung ating mga lokal na mga opisyal doon na alam nila na sila yung totoo na nagtatrabaho or sila yung totoo na para sa Pilipino, para sa bayan. Kasi nakita nyo naman, like for example yung Bukana Bridge na yan, halatad, kitang-kita naman natin yan po ay funded po ng China yan. Hindi po yan utang, kundi funded po ng China, kagaya nung Binondo Bridge na yan. Yang sa Bukana, ganun din. Pero nung natapos na, anong ginawa ni Marcos Jr.? Pumunta siya doon para i-credit grab. Speaking of credit grabbing,
Nasaan na yun? Wala na bang i-credit grab yung Pangulo ngayon? Dahil hanggang ngayon di pa natin nakikita. Oh. So yun po yung mga a little bit of discussions natin ngayon, no? Kasi medyo alarming din kasi yung mga pinaggagawa nila. Dito naman sa impeachment na yan, alatado rin na talagang niluluto nila yung inaccept nila yung first na impeachment complaint na napakahina, na alam natin na malalagay din yun sa under 1 year bar rule, kaya hindi tinatanggap yung pangalawang impeachment, pangatlong impeachment, kasi alam nila it's for saving the president. At halatang halata din sa mga actuations, mga actions ng Senate President at chairman ng Blue Ribbon Committee, Lacson at saka si Tito Soto, halatang halata na they are there to defend, no? Itong presidente na ito, halatang halata, kala natin itong si Lacson meron siyang prinsipyo, pero ngayon sirang-sira na, nabenta na, kagaya na rin ng mga vloggers at mga ibang nandyan na ngayon. Pero sa totoo lang, no, kukunti na lang yung mga yan. Yung sinasabi ni Trillanes na mag-merge daw sila at meron silang bagong unit team, no? Yung Dilawan at Pulanga o Pulawan, wrong move yan, Trillanes. Kung hindi ka ba naman tanga at hindi ka nag-iisip, alam mo naman na kukunti na lang yan yung sumusuporta kay Marcos Jr. Wala na yan, huli na yan eh. Tapos sasabihin mo mag-merge kayo para manalo kayo sa 2020. Napaka-imposible po yan kasi bilang na bilang lang talaga. Kahit nga mainstream media news nakita ninyo yung react doon pa lang makikita mo sino mas madami, sino mas doon. Tapos mag-merge kayo para matalo lang. Nakita ninyo itong mga makabayan, mga dilawan ngayon. Pagdating kay Marcos Jr., tahimik, tikom sila. Pero pagdating sa mga Duterte, ang iingay nila kasi nakita nyo yun nung sumiklab itong flood control na ito. Ang tahimik nila. Tapos, ngayon ang ginagawa nila, hindi ba ninyo napapansin? Ang ginagawa nila ngayon is gusto nilang makalimutan na natin yung tungkol dito sa flood control. Kaya nga yung mga kanilang mga rhetorics ngayon, yung kanilang mga sigaw ngayon, it's about all China. Para doon na tayo tumutok ngayon. Medyo hindi na kasi mapatunayan ni Marcos Jr. yung sinasabi niya na big fish na may makukulong bago magpasko. Hindi naman patunayan yun. Kaya anong gagawin nila? Ida-divert na nila itong issue dito sa usaping China. Pansinin ninyo yung sa mga balita sa mainstream media ngayon, medyo nagsusubside na yung about dito sa isyung corruption sa flood control. Meron mga manaka-naka, pero kung papansinin ninyo ang kanilang mga controversies, mga issues ngayon, ito na yung about na sa China. Yun na yun, halatado na. At itong ang corruption na ito, minsan na rin naman pinatunayan ng isang banyaga. Yan ginawa nila kay Vitali, no? Kung saan nasa Russia na yan, nasa sarili niyang bansa, in-expose niya yung totoong nangyayari sa bansa natin. Sa kulungan pa lang yun I mean, sa isang pa lang yun, sa isang party pa lang yun. So that is just a representation na talamak talaga ang corruption sa Pilipinas. Sa mismong kulungan pa lang, yan po, ebidensya pa lang yan. Anyway, speaking of yung sa nawawalang presidente, nakita natin na meron silang parang turnover ng vendor kiosk dyan sa Maynila. Nagkasama na naman si Yorme Isko at itong si Liza Marcos, no? Malamang kung okay talaga yung kalagayan ni Marcos Jr., nandyan yan sigurado. Pero nakita natin na wala talaga, kaya ang tanong natin, nasaan kaya ang Pangulo?